doon nasi-screen yung mga diabetes nila, yung hypertension po nila. At the same time, yung mga boils na lumalabas po sa katawan po nila. So, part po yun ng withdrawal po ng isang pasyente. Okay. So, once na physically restore na pasyente, we go to the mind dimension. Okay. Doon po natin in-educate po yung pasyente, same time po yung kanyang pamilya tungkol po sa root cause ng kanyang addiction po. So, deeper po natin yun. Meron tayong counseling sessions po. Meron tayong family sessions. The same time, meron tayong lectures and seminars tungkol po sa blood addiction. Okay. And last po na approach po natin is the spirit. So, we tap the religious communities, mga pari po, at saka pastor to inculcate moral values po sa ating mga pasyente. So, ang treatment and rehab po sa Tarita usually is 8 months to 12 months po yung residential treatment po ng pasyente. So, ang first phase po is, ang tawag po natin doon ay orientation phase that lasts for 2 months po. So, that is adjustment muna, at the same time, as I said, orientation, ang rules and regulations po na PRC. Second po is yung primary treatment, yung 4 to 6 months, kung saan po more on the nidevelop po natin yung individual capacities po ng isang pasyente. Inaalam po natin bakit po mahina ang kanyang self-esteem, bakit po siya nag-resort to drug use po. Then we have the pre-re-entry phase, yung 6 to 8 months, kung saan po binigyan po natin ng mga designations o responsibilities po ang isang pasyente para magkaroon po siya ng positive work ethics po. At the same time, maging role model po sa ibang nakabatang pasyente. Next, we have the trial re-entry phase, kung saan po unti-unti ay bibitawan po natin sila sa community or on functions or parang elder of the community. Sila po ang nagagay sa mga pasyente na mas bata at katuwang po namin sa program para i-implement yung therapeutic community approach po namin. And lastly, we have the aftercare program kung saan po ay parang probationary phase po, probationary period po ng isang pasyente kung saan po na-discharge na po siya temporarily sa center. The same time, nagre-report na lang po siya for drug testing and community-based services po. So ako po bilang isang social worker po, ang focus ko po is more on the counseling ng families po ng isang pasyente. So as much possible, na-restore po namin yung relationship ng pasyente sa kanyang pamilya. Kasi temporary naman po ang pag-stay po ng isang pasyente po sa isang rehab center. Eventually po, i-reintegrate po sila sa society at aalagaan ng kanilang mga kanya-kanyang pamilya po. So, ang ating 4 approaches po ng TC, syempre po yung vocational skills training. We have tied up with TESDA, kung saan po sila po ay nag-undergo din po ng tile setting, baking, at kung ano-ano po pong vocational courses. Then we have the spiritual enhancement. As mentioned kanina, yung pag-tap sa religious organization sa mga pari, at the same time po sa mga pastor to inculcate moral and spiritual values po sa ating pasyente. So, we are composed of a multidisciplinary team. Meron po kami mga doctors and nurses for the physical aspect ng treatment. And we also have the psychologists po and social workers for the mental and the cognitive health na maaaring bigay sa isang pasyente. Then we have outside persons po, okay, ng ALS po. We also have an alternative learning system po, pero kami maliit na school sa loob po ng TRC Tarita kung saan po pwede po makontinue ng mga estudyante yung mga elementary at high school po nila. As a matter of fact, by November, meron na po kami examining for ALS. Okay. At the same time, also have spiritual activities, like as mentioned, kung saan po nag-outreach din po yung aming mga pasyente sa mga depressed areas po.
Okay. Nag-gift giving po sila kami sa mga orphanage at the same time sa mga children special needs. Meron kami mga outreach activities na ginagawa like or fundraising activities like concerts, at the same time mga food, livelihood skills training kung saan po pwede ang ibenta to generate funds para makatulong din po sa ibang communities. So nakakita na po ba kayong isang addict? Ano po ang itsura ng isang addict? Very fun po ito, very common sa mga kapulisan po natin. Okay. Mukha po ba akong addict? Okay. So I was speaking in behalf of the work. Ang trabaho po sa rehab, hindi po siya madali. Okay, para na siyang naging vocation din po namin. So kami po ang naging second family ng pasyente sa loob ng community. So it's a vocation. Hindi siya madali kasi we're dealing with resistant people kasi wala naman, most of the pasyente po ang term namin as UH kasi nga disease of the brain ang approach namin. So most of the patients naman po na mapapasok sa rehab ay resistant. So there were time na uncooperative talaga ang pasyente at hindi sumusunod sa rules ng center. So ang ginagawa po ng mga staff, syempre is iniintindi ang mga pasyente. Ina-inculcate sa kanila yung bakit sila sa rehab. Minamotivate sila na kailangan nilang magbago hindi para sa ibang tao, bagos para po sa kanilang mga sarili. Okay. Okay. At the same time, nakilala ko rin po yung isang kasama ko po, Sir Bruce, to expound kung ano po buhay talaga sa isang rehab center. Sir Bruce? Magandang hapon po sa inyong lahat. Dr. Rosas, maraming salamat po sa invitation mo. In behalf of UHTRC Tagaytay, I'm Mr. Bruce Nangkil, bar manager po ako. Hawak ko po ang entry door. Lahat po ng mga bagong pasok na patient sa akin po dumadaan. So from entry door, doon po sila nag-detox and then nag-withdrawal. At the same time, doon po ang orientation phase. Ito yung first session ng kanilang family with the patient. And then after po nun, itina-transfer na po siya sa mother door. And hawak ko rin po yung mga elder members o yung staff 7 kung tawagin namin. Yung elder members po, ito yung mga senior members, mga paulina na nagpakita ng mga good behavior nila and then willing to change, yung nagkaroon ng accountability and responsibility sa kanilang mga actions. Okay. Before po, ako po ay isang drug dependent. I was a patient sa DOHTRC Tagaytay 2010. I am a recovery drug dependent po until now. Okay. Lumabas po ako ng center noong 2011. And then my story begins po when I was 13 years old. At the age of 13 po, I started using shabu 1990. At the age of 12, umuwi na po ako sa bahay na lasing. At the age of 8, naninigarilyo na po ako. Okay, I came from a broken home. Longing for a father po, Kala ko kasi if I go to jail, baka sakali umuwi yung tatay ko magmalasakit sa akin, but it never happened. Okay. And then at the age of 15, my wife got pregnant. So, third year high school ako, tatay na po ako before I graduated from high school. But sa awa ng Diyos, nakatapos naman po ako ng college, but my drug use did not stop. Before, ang sabi ko, yan drugs, nasa nagdadala yan. Hindi ako tatamaan yan. Ibig sabihin, hindi ako ma-addict. If I want to stop, I can stop. Ang aking drug use on and off, kuminsan gumagamit ako araw-araw, kuminsan
tumigil ako ng 1 buwan, 2 buwan, 6 na buwan. Natandaan ko, tumigil ako pinakamahaba was almost 2 years. But the end of the day, I saw myself na doon na naman sa ganung situation. I finished college. Actually, nakapag-abroad pa po ako. I went to California, in US, at nag-work po ako doon. Dumating din yung time na I have everything. Sumasahod ako ng 6 figures. I have my own sports car. I have my own house. Pero at the age of 33, pagbalik ko rin sa Pilipinas, I worked to a bank for 4 years. Naging team leader ako. Pero at the end of the day, I saw myself nandun na naman sa dating posisyon. Dumating po kasi ang time na pag-uwi ko sa Pilipinas, yung mga barkada ko, sila na po yung may hawak ng lugar namin. Ibig sabihin sila na yung siga. And then, sa dami ng kakilala, yung lugar namin, playground ko, comfort zone ko, doon na po lumala yung aking drug use. Hanggang sa bandang huli, nakita ko yung sarili ko, wala na akong trabaho, wala na akong sasakyan, yung bahay ko wala nang laman, and then pinalayas ko na yung aking asawa at aking mga anak. Okay. Narehab po ako dahil pinarehab ako ng aking 15-year-old boy. Yung eldest son ko, he was 15. He was studying at Manila Science that time. Nasa Bacoor, Cavite po kami nakatira. And nakita niya po kasi kung paano ko bugbugin yung aking asawa. Ang wife ko po supposed to be doktora, dapat nandito. Pero hindi siya makapunta kasi may iba siyang lakad. May pinapaayos kasi ako sa kanya. And then, ang sabi ng anak ko sa aking asawa, "Ma, tama na po yan. Enough is enough. Buntis ka eh. Tapos sinasaktan ka ng tatay ko, matagal niya na itong ginagawa." And then last time, nung sinaktan ko yung aking asawa, nawalan siya ng malay. She was pregnant. Hanggang yung aking anak tumakbo sa women's desk, humingi ng tulong. And then, yung pinatawag si wife, supposed to be, sabi ng desk officer, "Toto, ano mo bang gusto mong gawin sa iyong ama? Pakulong na ho natin, wag na ho natin palabasin." And then sabi ng wife ko, "Naku, huwag mong gagawin yan kasi papa mo lang ang may trabaho sa atin. No? Pag pinakulong mo papa mo, magugutom tayo." Alright. Yung wife ko po kasi, codependent ko. Kung ako po, dependent sa drugs, siya naman dependent sa akin. Adik ako sa drugs, siya naman adik sa akin. Okay. Nagawa ko po ngayon kasi ang mga drug dependent ko, napakagaling na manipulador. We manipulate things. Though wala yung biological father ko, pero ang stepfather ko po, nasa military din. Major po siya sa army. And though alam niya na nagda-drugs ako, hindi niya rin ako maparehab. Kasi nabubola ko sila eh. Nauuto ko sila. Pag ako nagpaawa, naaawa naman sila sa akin. And then, kinanin ko sa wife ko, na kung hindi sa akin, hindi kayo mabubuhay. You will die. Kung hindi sa akin, no? Wala kayong tirahan. No? Salbas kayo pupulutin. Well, we know na it is not true. Hindi yun totoo. Pero yun ang itinanin ko sa puso at sa isip nila. Buti na lang, yung anak ko, is a believer. Ang sabi ng anak ko, "Ma, hindi Diyos ang tatay natin. Ang tatay ko. It's just merely human. We can survive even with him." No? May Diyos tayo. He will provide. And then sabi ng wife ko, "Huwag mo naman ipakulong." And then sabi naman sa women's desk, "To, yung ba tatay mo nagda-drugs?" And sabi ng anak ko, "Opo." "Anak, total naman, wala namang kaso kayo yung ama. At hindi muna natin pagbigyan. Huwag muna natin ikulong. Iparehab muna natin." Though, without my consent, involuntary, kumuha ng court order, and then I was brought up to a rehab at Tagaytay. Of course, ayoko. I was arrested, no, with resistance.